po natin ngayon sa phone si Senator Ronald Bato de la Rosa. Alam ko nababash ang senador online, pero we will give him his side to explain kung anong. Ayan po kasi alam mo, ito ang problema natin sa mga kababayan natin na lagi ko siya yung sinasabing paulit-ulit. Ha? Ang bilis ho kasi nating humusga ng tao, yung damdamin natin ang nauuna kaysa yung utak natin. Tandaan nyo po, diba kaya nga ho tayo may tinatawag tayong kaliwang left and right brain. Meron tayong tinatawag na isang tenga sa kaliwa, isa sa kanan. Isang mata sa kaliwa, isa sa kanan. Pero iisa ang bibig. Bakit ho kanyo? Kasi nga ho, para una nag-iisip tayo muna. Bago tayo nagsasalita, nauuna, dalawa, nag-iisip. Pangalawa, yung tenga, nakikinig muna tayo. Pangatlo, tinitignan muna natin, kaya dalawa tenga, ang mata, di ba? Yun po ang malinaw. Di ba ho? Naintindihan ho natin, ang hirap po kasi sa atin, yung iba dyan, para tuloy kayo, kaya tuloy tayo natatawag na maharlok eh. Kasi nga ho, inuuna natin yung emosyon natin. Nauuna yung emosyon bago yung pag-unawa. Maging naman po tayo, maging malawak po ang ating kaunawaan. Wag po tayong nagpapadala sa damdamin, sa bugso ng damdamin. Alam nyo kung bakit? Kasi yung bugso ng damdamin, yan po ang simbolo ng isang taong mababaw na tao. Pag pinaiiral niya ang bugso ng damdamin niya bago mag-isip. Okay? Malinaw po yun? So, dapat to natin yan, lagay natin sa utak natin. Pag may narinig tayo, pag may napanood tayo, kaya nga sinadya ng Panginoon yan, dalawa tenga, dalawa mata, dalawa left and right brain. Kaya po tayo ginawa ng ganun para pag unang tingin natin, dalawang beses nating tingnan. Unang dinig natin, dalawang beses natin i-assure na tama ba yung nadinig natin. May isip tayo, ba't hindi natin gawing beses na dalawang mag-isip? Tama? Hindi yung, hindi, may ka, bato, putang ina mo, bato, ano ka, ganyan ka, hindi. Galit kagad tayo, di ba? Yan ang problema. Dito, ang linaw ho na sinabi ni Bato. Mismong sinasabi ni Bato, kasinungalingan yung sinasabi ninyo o sinasabi nitong pinuno ng PDEA that document is non-existence. Naintindihan nyo? Existence po yung dokumento. Yan nga yung sinabi ni Bato. Bakit hindi ho tayo nakinig muna? Tinakpan na kagad. Hindi, bias ka Bato. Para tayong tanga Di ba ho? Para ho tayong para ho kagad tayong bata na. Hindi, mali ka Bato, mali ka Bato. Alam mo ang tawag dyan? Panatiko. Ang tawag po sa inyo, pagka ganyan kayo, panatiko. That's the truth. You're being fanatic to a person. In other words, you are looking at things sa tao, not the issue. Tinitingnan nyo yung mga bagay-bagay ng personalan. Hindi ho yung issue base. Yan ang problema. Diba ho? Nangyayari. Magandang umaga si Senator Bato. Good morning sa inyo dyan. Kay Atty. Sal Panelo. Good morning po, sir. Good morning, Senator Ronald. Ano bang ano na takbo ng hearing? Bakit kayo binabash? Hindi nila naiintindihan ang trabaho nyo Well, some people are out for blood, sir. Gusto nila kaagad na i-persecute po yung presidente agad-agad. Ito, sabi nito ni Danilo Muñoz, banat by, bitter by, inggit pikit. Yan ang sinasabi niya. Yan ang mga taong, alam mo, ito yung mga panatiko ni Maharlika ang nanonood dito, una-una wag nyo kagad paniwalaan yon. Bakit ho? Kasi maaring yung mga yan ay hindi naman po talaga audience ni Maharlika. Hindi naman po talaga yan subscriber ni Maharlika. Posible, ako I give the benefit of the doubt, na posible mga troll yan o mga tanso yan. Okay? Ano yung ibig sabihin ng mga tanso? Yung mga narinig na nabudol, na ayaw umamin ng nabudol, nandun pa rin pa sila.
Kaya ho sila nanggugulo dito para pag-away-awayin yung mga vloggers. Naintindihan nyo ho? Yun ang katotohanan dyan. Kaya hindi ako nagtatanim ng galit o kung ano man sa mga banat ng mga tunay na subscriber ni Maharlika. Wala akong problema doon. Pero pagka name-personal na, yung tulad niyan, yung mga inggit, pikit, saan ka mainggit? Ano ka inggitan ko kay Maharlika? Hindi ba ho? Eto issue lang eh. Issue ho yung dinidiscuss natin eh. Kasi kung inggit pikit ako, kanina si Ka Eric at saka si Badoy, I think si Badoy, pinagtanggol din si Bato. Si Panelo ngayon, tingnan nyo, ano tono ni Panelo, pinagtatanggol din si Bato. So lahat kami, inggit pikit. Ganon. Lahat kami inggit kay Maharlika, kaya namin pinagtatanggol si Bato. Hindi. Kasi kami gumagamit ng utak. Yung iba dyan, nanggugulo lang. Yung iba dyan, walang utak. Nabudol na nga noon, nagpapabudol pa hanggang ngayon. Tatanga-tanga ba? In other words, inaaraw-araw pagiging tanga. Without the benefit of hearing, yan ang klarong istorya dyan, ay hindi na maganda yung proseso natin kapag gano'n ang mangyari. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to get to the bottom of it, makuha natin yung katotohanan. Ang hearing po, ang purpose po ng hearing po is this is an investigation in aid of legislation. Tama to sinabi nito siya. Bigyan nyo naman kasi ng credit si Bato. O di ba naniwala siya nung okay yung document dahil sa butas ng puncher. Yun na nga eh. Hindi, alam mo Madam Raisa, yan ang problema ko kasi sa mga makikitid ang utak at saka yung mga tanga. Sorry at the same time, yung mga nanggugulo lang. Ulitin ko sabi ko nga sa inyo, I'm giving the benefit of the doubt yung mga followers ni Maharlika. Hindi ho sila yun eh. Sa tingin ko, yung mga pumupunta dito at nanggugulo, sila po ay mga tanso pa rin. Ang gugulo lang sila dito para pag-away-awayin yung mga vloggers na lumalaban dito sa pamahalaan na ito. In order to come up with the proper legislations na maka-address sa issue ng leakage ng mga classified documents. Dahil alam natin, napakahalaga itong mga papel na ito. At pag ito yung nag-leak, it will cause damage to not only national security or sometimes national interest will be jeopardized pag ganun ang gagawin ng mga tao natin. So, nakikita nyo itong point ni Bato? Kasi yung iba dyan, iniisip kago, hindi, pinagtatakpan ni Bato. Bakit niya, ito kasi kagad yung logic ng mga makikitid ang isip. Ang logic nila, bakit si Bato, ang iniintindi niya is bakit nag-leak yung PDEA na yon. Yun yung perspective nila eh. One-sided. Bias ika nga. Pero si Bato, ang nasa isip niya, nag-iisip siyang parang pulis. Diba ho? Bakit to? Isipin nyo to. Maulit-uli yung paglilik ng mga ganyang bagay. Kaya nga ho yan, intelligence. Kaya nga ho yan, dumadaan sa confidential intelligence ho yung mga ganyan. Kasi ho, delikado. So every time na merong uhulihing malaking tao, bakit naglilik siya? So mabubulilyaso yung panghuli dun sa tao na yon. Yun yung pinupunto ni Bato. Yung bang bigger picture doon sa problemang dapat ang mga confidential information ay hindi naglilik or else hindi mahuhuli yung mga dapat hulihin. Kasi ibig bang sabihin may butas? Yun yung sinasabi ni Bato. Pero hindi niya sinasabing peke yung dokumento. Diba? Yun ang problema. Bakit? Kasi ang naiisip nung tao kagad, hindi, nagagalit si Bato kasi nag-leak. Hindi ho nagagalit si Bato kasi nag-leak. Nagagalit si Bato kasi yung mga confidential na bagay sa gobyerno, hindi dapat lumalabas yan kasi mahihirapan tayong humuli sa susunod ng ibang tao o sakasakali kung itatago at kung ililik lang ng ililik yan. Syempre, yung mga tanga, may hina utak, di ba? Iisipin kagad, hindi, galit lang si Bato kasi ganito. Hindi, ganito. Hindi muna nila pinakinggan yung sinabi ni Bato
na naniniwala siya na totoo yung dokumento. O, yun po ang purpose ng hearing natin. Hindi po ito investigation in aid of persecution. I-persecute agad natin yung tao. Kaya tayo nag-hearing para pakinggan both sides. Hindi po isang side lang ang pakinggan natin. I agree. Dapat talaga naiimbestigahan yung dalawang panig. Ngayon, Oh. So ano, bitter din si Panelo? Mga hindot? Hindi, kumusta na mga hindot? Oh, yung mga panatiko dyan, kamusta na? Bitter din si Panelo dahil sinabi niya, I agree, dapat both side ang tingnan. Hindi ho eh. Bakit to? Si Panelo kasi matalino. Si Panelo nag-iisip. Si Panelo abogado. Eh yung iba dyan, parang kanto boy na nagwawala. O parang palingkerang nagwawala lang. Hindi. Basta. Bias. Di ba? Pasensya na po kayo ha. Sabi ko nga ho sa inyo, dito sa channel ko, masasaktan ho kayo dahil maririnig ninyo ang katotohanan. O, yun ho, ha? O, tuloy. doon sa hearing, hindi ko kasi napanood. Yun bang si Morales? O, sabi nito, bakit kasi sinabi ni Bato sa hearing na hindi sinungaling si Lasso kasi kamista niya, you should not say in hearing, just say. Okay. Mali siya dun. Tama kayo. Mali siya dun. But, it doesn't mean bayaran. That's my point. Let's tackle on the issues, not on the person. Ang problema kasi dun sa iba sa atin, dahil lang sinabi niya yun, damay na lahat, bayaran ka na. Putang ina mo, bayaran ka. Hindi, bias ka na. Hindi ganun yun. Dapat punto per punto tayo. Mali. Tama naman kayo eh. Ako agree ako dun. Mali na pinagtanggol niya agad. Mali yun. Pero, hindi ibig sabihin, bayar na si Bato. Tama, mali. Kasi nga kayo, inuuna ninyo yung bibig bago ang tenga, mata, at higit sa lahat ang utak. Excuse me, natanong mo ba sa hearing? Sabi tuloy nito isa, tama ka dyan TV. Kasi galit nila dahil nabudol sila kasi ang binoto nila bangag. Kaya kay Bato na lang binubunton yung galit dahil wala na silang magawa. Dinagdagan ko na lang. Hindi totoo naman eh. Diba ho? Minsan yung kasalanan ninyo, ano yan eh? It's a human nature. Human nature yan eh. Pag may kasalanan ka, naghahanap ka ng sisisihin. This time, alam nilang may kasalanan sila dahil nagpakatanga sila, nagpabudol sila, tapos hahanap sila ngayon ng sisisihin. Sino bang pwede natin sisihin dyan? So pag may nakita kagad sila na kontra sa gusto nila, kontra sa paniniwala nila, sisisihin nila. Yun ang problema. Kung ano talaga yung kwento niya, kasi parang hindi yata lumabas sa hearing from what I gather. Well, I gave him free time, sir. Hinayaan ko siya magsalita kahit na medyo nagkasimangot na yung mga taga-PDEA, no? Na parang napakalaki ng airtime ni Morales. Pinagbigyan ko rin because sabi nitong isa. Sige, punto-punto natin, sagutin yung mga nagsasabi dito. Sabi nito isa, nagtatanong lang naman siya, ano ka ba? Sabi ni Miss Independent. Sasagutin kita, Miss Independent. Bakit siya nag-sorry? Ano ka ba rin? Sagutin mo ako. Bakit siya nag-sorry? Hindi mo pinanood na nag-sorry siya. Nag-sorry siya eh. Kasi alam niyang mali siya. Alam mo kung sinong hindi na lang nakakaalam na mali siya? Ikaw, na nagkomento niyan. Diba, Miss Independent? Sakit, no? Ganun talaga buhay. Wala tayong magagawa. Nakinig nga kayo ng hearing pero di nyo na maunawaan yung statement na kinlaro pa ni Senator Bato kung kilala niya yung tao. Yun na nga eh. Ito pa ha. Meron pa sinabi dito maganda eh. Oo. Tama ka dyan, Daisy. Hindi si Lasso ang sinabi niyang mista, kundi yung dating chief na namatay. Sabi ko nga sa'yo, alam mo, yan ang problema, Madam Daisy. Yan ang problema. Pag ang tao inuuna yung init ng ulo, pag ang tao inuuna ang emosyon, nagkakamali-mali na. Nagigets nyo? This time, nagkamali yung iba. Ayaw nilang aminin na nagkamali sila. Ano yung pagkakamali nila?
inisip nila na sinasabihan ni Bato na Mista ay si Lasso at walang kasalanan. Hindi si Lasso ang sinasabihan niya. Ang sinasabihan niya yung dating PDEA na leader ni itong nagbulgar na PDEA. Yung PDEA na leader noon napatay na ngayon. Yun ang sinasabihan niya. Kasi nga ho, inuuna ang puso bago ang utak. Hello, gising. Hello, gising. Gising, hoy! Yung utak nyo natutulog. Spray nyo ng WD-40 para gumalaw-galaw. He is my invited speaker. Hinayaan ko siya magsalita. Nasabi naman niya lahat na gusto niyang sabihin. At sabi niya, satisfied daw siya sa hearing kahapon. At sabi niya lahat ng gusto niyang sabihin. At bibigyan ko... sabi ni Miss Independent, nagtanong lang naman siya, ano ka ba? Okay, sabi niya sarcastic yun. Okay. Siya ng airspace. Pag this coming May 7, pakinggan ko pa rin siya lahat ng gusto niya sabihin. Ayan yung isang bagay na hindi na-appreciate nung iba mga tarantado kasi. Ayan ang mahalaga dito, sabi nga ni G474, ang mahalaga po binuksan ni Senator Bato ang pintuan para mapag-usapan ng issue ito at inamin niya na totoo ang dokumento. Hindi nila na-appreciate yun. Alam mo, ewan ko nga minsan kasi ang tao talaga inuuna puso kaysa Bato, yun po bang Morales, hindi ba meron siyang sinasabing boss niya, yung head niya? Naimbitahan din ba yun? Yung immediate boss niya? Nandoon at tinanong ko kahapon ay lumalabas na may tinatago itong tao na ito at ito'y ma-discover natin ngayon kung lalabas yung inimbitahan natin na isa pang former PDEA employee na kasama niya doon sa usapan nung sila ay nag-usap ni Morales before the hearing. Hindi niya... Sino Senador Ronald? Sino itong immediate boss ni Mr. Morales? Nakalimutan ko yung pangalan si Director i-check ko lang muna sa record ko basta isang director, yung director ng Intelligence and Investigation Division ng PDEA. Hanggang ngayon ba nasa pwesto pa siya? Andyan pa siya hanggang ngayon. Bibs TV, salamat po. Alam mo, ang ganda nito iimbitahan sa May 7 yung immediate supervisor ni Morales. Diba ho? Ang ganda ho nito. At least makikita na kagad. Kasi doon pa lang. Kasi yung pinakapinuno nila patay na Noon pa yun So itong immediate supervisor niya buhay pa at nasa serbisyo pa. Matatanong, totoo ba ito? Nako, malalaman natin kung magsisinungaling. Di ba ang ganda nun? Tama mali? Inawin nyo kagad kasi si Bato Ang ganda nun Yan ang problema sa inyo Kasi kayo, puso ang ginagamit, hindi ang utak. Yan pa. At siya humarap kahapon. Medyo yung demeanor niya, medyo hesitating sa kanyang mga sinasabi. But tatanungin ko pa rin siya ulit next hearing. Did you ask him directly kung totoo yung sinasabi ni Mr. Morales? Denial siya, sir. In fact, meron pang 8 former colleagues ni Morales na nag-execute ng affidavit denying the statements of Morales na hindi daw totoo nangyari yan doon sa loob ng vicinity ng PDEA, yung pag-entertain ni Morales. Sabi nito isa, yung tama naman, yung Grace, sabi ni Grace, yung line of pag-question ni Bato ang pangit. Yes, ako I believe that. He needs to improve. Wala akong biro. Kasi iba ang magtanong ang abogado at saka yung style ni Bato. Since he is in Senate at nagkakandak siya ng Senate hearing, he should learn how to be a lawyer in questioning yung mga resource person. Tama po kayo dun.
Tama naman kayo dun. I agree with that. But it doesn't mean, ano siya, bayaran ka agad. Nag-volunteer na confidential informant. Now, nung tinanong ko, that incident happened during a Saturday. Nandoon ba kayo sa incident na yon? Sabi nila, lahat sila, wala sir. Wala kami, hindi kami nandoon sir dahil Sabado yun. So, anong implication ngayon yung denial dito sa, ano kayo nakapag-deny? Wala pala kayo doon sa PDEA nung panahon na yun, nung araw na yun. Bakit kayo nagdi-deny na hindi nangyari yun? So, yun palang questionable na yung kanilang in-execute affidavit. Madali sabi mukhang nagkakaisa sila para takpan yung katotohanan dyan sa sinasabi ni Mr. Morales. Most likely, sir. Most likely. Pero ako naman, pag sinabi ni Director Lasso na non-existent yung papel doon sa records nila, well, I think it's for it. Pinapakita naman na yung kanilang mga file, wala talaga daw yan doon. Wala daw doon. Pero pag sinabi niya na non-existent yung file na yan, I would disagree dahil nakikita ko very authentic yung papel kahit na ang nakita natin ay yung soft copy lang. Sasabihin ko talaga, nakakonclude ako right away na totoo itong papel na ito, nangyari ito dahil aside from the claim of Morales na siya ang gumawa ng papel na yan, siya ang pumirma, signature niya yun at lahat ng mga vehicles na nakalagay doon sa pre-operation report ay inamin na rin ng PDEA na organic vehicle nila yung mga sasakyan na yan at sasakyan ng team leader personal vehicle ng team leader ni Morales. So, klaro kayo, aside from that, nakita ko na kung claim nila na AI generated or gawa lang. Ito ang matinding problemang nakita ko. Pinaghalo yung PDEA leaks at saka yung nasabat na drugs. Sa tingin ko hindi dapat ginawa yon kasi nalilito yung tao eh. Yun ang sa akin. Pero maganda naman yung sa conclusion ni Bato that the document is authentic and they're lying. Diba? Although sana, sabi ko nga sa inyo, yung approach ni Bato medyo malumanay. Sana sinabi niya doon sa PDEA, you're lying. Kasi hindi to authentic to kasi may butas-butas pa ito. Tapos, di ba, sinasabi nga, nalaman din natin na yung mga nagde-deny, bakit kayo nagde-deny? Hindi pa naman kayo kasama dyan nung time na yan. Ibig sabihin, tama yung sinabi ni Panelo. Nagsama-sama kayo, tapos dinideny yung pare-pareho kahit hindi naman kayo involved yun sa issue na yan. O, di ba? Yun yung isang bagay na nalaman natin. Kaya lang medyo gumugulo tulad nito, biglang napunta dun sa issue nung checkpoint. Di ba? Kaya tuloy nagkakagulo-gulo eh. So, sana ganon, hiniwalay. Senator Bato, baka naman pwedeng ihiwalay nyo yung hearing na yon para hindi humagulo. O, di ba ho? Alam nyo, perfect sana, no? Perfect sana kung si Panelo, senador, para maganda ang tanungan, no? Oh, di ba? Sa computer yung papel na yan, I would disagree because nakita ko yung soft copy na yon kung may nakalagay doon na tatak na confidential, no? May marking sa confidential, nakita ko doon. Sabi nito, sana next hearing may kasama na si Bato. Kasi eto yung mga humihirit naman dyan na bakit siya lang si Bato lang mag-isa, may kasabay pong isang hearing na matindi. Maganda rin yung isang hearing na yun. I-discuss natin yan mamaya. Yung kay Senator Bongo, yung tungkol doon sa medical, alam nyo, malala na yan. Alam nyo, simple lang yung issue na yun, pero ang kawawa doon, mga may hirap. Yung scammer na mga doktor natin, mantakin mo, ultimo doktor, naging scammer na ngayon. Pambihirang buhay yan. Di ba? Isipin nyo yun, malaking issue yun. Kaya na, karamihan nandun si halos lahat ng ibang senador na matitikas pagdating sa tanungan nandun sa kabila
Hindi natin maano kung ano. Sa letter C at saka sa letter A, yung markings ng butas ng puncher, yung magbutas ka ng puncher para ipasok mo sa passenger yung dokumento, yung papel. May mga butas may mga butas. Ibig sabihin old files ito. Somebody is keeping these old files. Kung sinabi ng PDEA na wala sa kanila yan, then I'm taking their word na wala sa kanila yan, non-existent sa kanila yan. Pero kung sinabi nila na hindi totoo yung papel na yan, I would disagree. Totoo yung papel na yun, existent talaga yun. Pero kung sino ang... Sabi nito, if ever, Kuya Banatbay, worth it ba kung si Tulfo ang nag-handle? Alam mo, natatawa nga ako eh. Di ba nagagalit sila doon style of questioning ni Tulfo? Di ba nagagalit sila doon? Ang dami nagagalit doon eh. Nakesyo, bastos daw, ganito. Tapos pag malumanay, nagagalit din yung tao. Sabi ko nga, saan ba lulugar itong mga senador na to? Minsan ano talaga tayo eh. Depende. Pag it serves our purpose o yung pinaglalaban natin, gusto natin, galit yung nagtatanong. Pero pag yung iniimbestigahan ay wala namang relasyon sa ating pinaglalaban, gusto natin malumanay. Tama, mali? Di ba? Minsan talaga yung yung judgment natin merong impluwensya ng personal interest. Ika nga. Di ba? Minsan ganun talaga eh. Ewan natin. Ganun eh. May hawak ng papel na yan prior to its divulging to the social media. That remains to be uncovered. Next time, ako na lang magtatanong dyan. Kaya lang, sigurado ako, aawayin ako ng mga emosyonal dyan. Yung mga emosyonal na galit dyan, pag tinanong ko ng tama, magagalit pa. Bayaran nga ba nagbayad? By our investigation, kung sino ang nag-leak niyan, sino may hawak niyan. Yeah, Senator Ronald, may paliwanag naman si Mr. Morales, narinig ko yung paliwanag niya na kaya daw walang control number yon, hindi na ilagay officially kasi nga hindi tinuloy, may humarang may humarang, but the fact is he's admitting to the signature found in the document. Yun ang pinakamabigat doon. Yes, sir. Totoo yun. In fact, I have no doubt about that. Sabi ko sa kanya, naniwala ako dyan na totoo yun. Tingnan mo, ang ganda nagbingi-bingihan yung mga tanga eh. Diba? Nagbingi-bingihan yung mga tanga eh. Sinabi nga ni Bato yun eh. Naniniwala siya dun sa dokumento na yun. No? I have no doubt sa sinasabi mo. Si Morales yung kinakausap niya dun, diba? And yet, bayaran siya. Pambihira talaga kayo. Pangtanga lang no? Ngayon ho ba nare-realize nyo na yung mga humusga kaagad na ay, naging tanga pala ako na isang araw? Sabi ko sa inyo kasi yan din naman ang pinairal nyo nung panahon na binoto nyo si Marcos eh. Diba ho, yun ang katotohanan eh. Pinairal nyo yung puso nyo noon eh. Meron pa kayong para tapos meron pa tayong nun eh. Tuwan-tuwa kayo. Ang dami natin. Ang sigla-sigla. Ang saya-saya. Ang nangyari. Ano nangyari? Kasi nga, pinairal nyo yung emosyon. Yung emosyon nyo, pinairal nyo, hindi yung utak. Diba? Sabi ni KitKat. Sorry naman, Banatbay, aminin ko, nagalit ako kay Bato. No problem. As long as aminado na kayo. Hindi, alam mo, hindi ko sinasabing huwag kayo magalit kay Bato ha. Ako, marami kong hindi nagustuhan sa way of asking niya. Okay? Marami akong hindi nagustuhan sa mga sa tingin ko maling tanong.
Kaya lang, nagkataon, hindi naman ako senador, siya naman ang senador, di ba? Wala tayong magagawa. Pero, para humusga kagad tayo ng bayaran, ay anak ng weteng. Di ba? Yung papel na yan. No. Nangaaway pa yung mga yan, inaway nga nila si Jay Guevara eh. Inaway nila si Jay Guevara, Kesyo. Ikaw Jay Guevara, yung tanong mo. No question about that. So, kailan ang next hearing ninyo, Senador Ronald? Sir, ang hearing namin is May 7. 10 o'clock again, May 7. Inimbitahan niyo ba yung nagbabash sa inyo? Yung Na vlogger? Kita mo si Panelon, hindi niya na nga binanggit eh. Alam mo, sa circle of na mga tunay na Duterte, sa totoo lang kilala namin ang amoy ng isa't isa. Yan ang totoo. Alam namin ang karakas ng isa't isa. At alam namin kung sino yung... No comment. Sabi ko po, sir, at sabi ko, sagot ko yung round trip ticket niya from Manila at from US to Manila and back. Hihingi ako ng MOA from our Senate President para punduhan yung kanyang biyahe para maka-appeal lang siya physically. Pero kung gusto niya ng online, hindi po ako papayag na online yung presence niya. Bakit po? Hindi ba maganda? Ayan sabi nito, mahirap kung babasagin agad ni Bato yung issue kasi baka hindi dumalo, itigil na yung case na yan. Eto sabi ni Bato dito hindi daw siya papayag online. Bukas pipilitin natin siya. Panoorin nyo sa SMNI. Pipilitin natin siya na umayag siya online si Maharlika. Na kung siyempre matatakot din niya. Marami siyang kalaban. So pwedeng manganib ang buhay niya. Hindi ba maganda rin na magkaroon ng virtual kasi matatanong mo siya harap-harapan. Sir, ako kung security ang kailangan niya, ako mismo mag-secure sa kanya pagdating niya dito sa airport hanggang pagpabalik niya, ihatid ko siya sa airport. Walang mangyayari sa kanya. Yan ang nakuha ko sa kanya. Pero ginawa na natin kasi itong pulisiya ng committee ko, sir, na hindi tayo mag-entertain ng resource person sa... Senator Bato, I think kaya lang dalawa yung naiisip ko dyan eh. Sana payagan ni Bato na umaten ng via Zoom si Maharlika. Sana, Senator Bato, ako nakikiusap sa'yo. Sana payagan mo. Okay? Para wala nang dahilan para hindi umattend. Pangalawa, ang problema ko lang, pag pinayagan niya yan, dapat payagan din niya yung iba. Kasi, di ba, tandaan nyo, hindi nila pinayagan si Tebes nun. Kaya ito yung sinasabi ni Bato ngayon eh. Yung polisiya niyan dato, noon pa at paninindigan niya. So, ako, hap-hap ako dyan. Pero ako, wish ko pa rin, baka naman this time, since etong tao na ito ay taga-Amerika, sana payagan mo, Senator Bato, sana. Baya online dahil wala tayo. Sabi ni Anharot, kaso ang dami niyang demand ngayon. Mamaya natin pag-uusapan yan, Anharot. Easy ka lang ha? Bago kita sagutin, siguraduhin mo munang merong pizza pie. Siguraduhin mo munang merong Starbucks. Bago kita sagutin mamaya. Jurisdiction over here. In fact, kung gusto niya mag-online, payag ako. Punta siya sa Philippine Embassy doon o Philippine Consulate doon sa LA. O sa pinakamalaki o LA. O yun, pumayag naman pala eh. Pero dapat kasi kailangan manumpa eh. So, manunumpa siya doon sa Philippine Consulate. O yan Maharlika. Huwag ka ng maraming hanash. Baka ang dami mo pang palusot. Boyats Vero. Iba naman ang case ni Tebes Banatbay kasi meron siyang warrant. Alam mo Boyets, bago ka humirit, sana isipin mo muna yung sinasabi mo ha. Nung panahon na pinapa-attend
si Tebes sa Senado, wala pa siyang warrant. Okay? Alam ko yan, nakatutok ako sa kaso ni Bato at ni Tebes at saka ni Bantag. Nung time na yan, wala pa siyang warrant. Okay? Para lang sa kaalaman ho natin. Kasi ito, basta she would be within Philippine jurisdiction. Okay lang ako, walang problema. Palagi ko papayag yun. O yun ha. So yun ang hamon ni Bato. Pumayag ka na, wag ka ng maraming palusot. Kasi ito na yung inaantay na natin eh. Inaantay na ho natin to eh. Bigyan ng platform ang itong si Maharlika na marinig ng taong bayan. Maharlika, sumagot ka na. Huwag ka ng maraming hanas. Huwag ka ng dami mo pang sinasabi na kailangan nandun si Duterte. Bakit? Sino ho ba naglabas ng PDEA list? Sino ho ba naglabas ng PDEA document na yan? Sorry, hindi PDEA list. PDEA document. Di ba ikaw? Bakit mo tuturo si Pangulong Duterte? Even if sinabi ni Pangulong Duterte na yan ay meron siya nakita, wala naman siyang nilabas. Ikaw ang naglabas ng dokumento na yan, kaya ikaw ang dapat humarap. Huwag ka magtuturo sa iba. Pangalawa, huwag ka magdemand na kailangan si Lasso umamin na. Ano to? Korte na kailangan paaminin mo yung mama bago ka lumabas? Hindi ganun ang diskarte diyan, Maharlika. Kailangan harapin mo, akala ko ba matapang ka? Haharapin mo ang lahat, di ba? Ang tapang-tapang mo sa live. Pero this time ayaw mo namang humarap. Ang dadami mong palusot pa daw. Nakita ko yung mga actually binlock na ako niyan sa Facebook niya. Akala ko nga matapang ka tao, binlock din pala ako. Hindi, kasi sa totoo lang kung ako naglabas niyan, pag inimbitahan ako, harap ako kahit nandito ako sa Pilipinas. Kasi ako naglabas Pag sinabi kong ako naglabas, kaya kong panindigan. Totoo tong dokumento na to, dahil sa akin galing ito, at nakuha ko to sa source person ko. Hindi ko naman kailangan sabihin yun kung sino yun. Pero bilang ako ang naglabas, kailangan kong sabihin, eto, akin to. Totoo ito. Bakit ngayon? Ang dami nating hanas. Yun ang tanong dito unless gusto lang natin mapansin, unless gusto natin dun lang sa channel natin magsalita para meron tayong content. Maharlika, checkmate ka dito. Checkmate ka dito. Labas ka ng labas ng mga dokumento, video, nung inimbitahan ka na para patunayan yun, ayaw mo. Anong klase ka? Duwag ka ba? Hindi, tanong lang. Duwag ka? Tandaan nyo papayag si Bato. Sabi ni Bato, papayag si Bato. Basta manunumpa ka. Kasi importante yun You have to, kailangan ka mag-oath na ang lahat ng sinasabi mo ipawang katotohanan. At pwede yan sa embassy ng sa embahada ng ating bansa. Diba ko? Naku, patay tayo. Meron tagapagtanggol si Maharlika. Paanong checkmate? Never under US law siya. Oh my golly. Seriously, you're asking me about US law? A checkmate? Ang ibig kong sabihin checkmate, kasi nga po, alam mo ba ibig sabihin ng checkmate? Muna, in the first place, alam mo yon. Naglalaro ka ba ng chess? Siguro naman, kung alam mo yun na checkmate, sa chess po yan, di ba? Ibig sabihin po niyan, mate. Anong ibig sabihin nun? Wala ka ng galaw. Eto na yun Kung eto na lang yun. Eto na yung galaw mo. Ano yung galaw mo na yun? Ang galaw mo ay, sabihin mo, totoo itong dokumento. Tama, mali? Totoo to. Anak ng wedding, conflict sa oras, ang dami niyong palusot. Isa naman dyan, inggit ka lang. Anong kainggit mo dun? Ano
Anong inggit doon sa part na eto na nga na-appreciate, alam mo, yung mga tanga dyan at saka bobong, mga panatiko, makinig kayo ha, na-appreciate ko nga yung ginawa ni Maharlika. And this is the time. This is the time so that people of the Philippines would see na what you're telling us is kaya mong panindigan. Paano naging inggit dun? Tanga lang? Nagigets nyo ba? Eto sabi, pwede namang masabi yan through social media. Iba ho kasi, pag sinabi mo na sa Senate, hindi ka naman kinakasuhan ni Bato eh. Wala namang kaso. Okay? Kaya it has nothing to do with US law. Anak kantarangahan niya, no? Walang kinaugnayan sa US law. Ang sinasabi, humarap ka, panindigan mo, sabihin mo, tama ito, eto yan, o eto. Diba? Ganun yun eh. Importante yun. Bakit ayaw natin? Hindi naman siya inaakusahan ha. Ulitin natin ha. Kasi iba dyan, feeling inaakusahan eh. Hindi ho inaakusahan si Maharlika. Eto nga maganda na eh. Mantakin mo, haharap sa Senado. Wala nang choice yung mga mainstream media kung hindi i-feature yun. This is what we want. This is what we are waiting for. Ito na yung chance na yun. Unless for the content ka lang talaga. Hindi ka para sa bayan. Sir, puntahin natin ito. Tulungan niyo ako, sir. Tulungan niyo ako, please. Kung nanonood ka man dito sa aming programa, payag ka na. Punta ka sa Philippine Embassy. Kita mo? So Panelo, sinasabi rin, pumayag ka na Maharlika. Inggit din ba si Maharlika? Ay, si Panelo? Bitter din ba si Panelo? Sige nga, anong baka magurgur saan? Sa Amerika? Ano to, tanga? Hindi nga, paulit-ulit. Sabi, hindi nga uuwi siya makakasuhan siya. Ay, nako, hindi ako makahinga. Mabuksan ko nga itong itong ko sa itaas. Ay, naku, ewan ko. Sabi na to, US citizens are protected by US law and procedure must be observed. Pwede ba yung mga sarado isip? Umalis na lang kayo dito. Sarado naman ang isip nyo eh. Sarado naman isip ninyo. Lipat na lang kayo. Doon na lang kayo kay Maharlika. Sige na, sarado isip nyo eh. Sige na ho. Wala to yung... Asa na ho ba? Jay Guevara, pati yung mga moderator natin, yung mga MDS dyan, paki-block na lang ho. Para sila na ho, doon na sila sa kabila. Ako na nga magbablock para ano. Anyway, since kayo naman gusto nyo yung kabila, sarado na isip ninyo, ba't pa kayo nanonood dito, di ba? Kung sarado na isip nyo, ako na lang magbablock. Wait, hanapin natin. Yung isang number 1 na pangpagulo, block na natin yan. Kasi hilig mo naman din O, di ba? Ayaw mo na maniwala sa akin. O, di, ano ka na? Bye-bye. O, go. Okay. O, sino pa dyan? May isa pa dyan. Ito, si US citizens are protected by wala naman sinasabing demanda. US citizens are protected by US law and procedure must be observed kung kinasuhan siya. Hindi po siya kinakasuhan. Resource person lang siya. O, ayan. Sino pa? Mga MDS, layas na. Banat by, she said she is willing to go on Zoom. Are you sure? Okay, pakinggan natin ha. Pakinggan natin. Hindi nang maibulalas mo na lahat ang gusto mong sabihin. Si Panelo nga, sinasabi niya, Maharlika, maglabas ka na. Ito na ang pagkakataon mo. Si Panelo to ha. So bitter din si Panelo, inggit din si Panelo. Hindi, inggit din si Panelo.
Anarota, pakilang yung mga MDS at sarado na isip. Ano na ho? Tanggalin niyo na ho dito. Let's do them a favor. Ito si Gecko, huwag magselos kay Palangga. Sa ano na may kakaselos ko kay Palangga? Yan, sarado na isip mo, di ba? Bye-bye. Okay. Tuloy. May kaso na siya under... Oh my God. Under Tabern. Zoom. Paano siya dadakpin via Zoom? May galing. Mag-isip naman kayo bago mag-comment. Ay, nako. Mag-isip kayo bago mag-comment, ha? Okay? May kaso na siya kay Taberna, didadamputin siya sa airport. Sa airport po siya pupunta? Sa embassy ng Amerika. Doon siya susumpa. Ay, nako. Anyway, tuloy natin, ha? Tuloy. The next performance will start momentarily.